Sa mga sumunod na araw ay lagi na itong nakakatambay sa kanila. Sa umaga, ihahatid siya at sa gabi ay nakatuwang nga sa labas ng bahay nito. Ito na ang naghahatid sundo sa kanya dahil walang paramdam si Gabriel. Nakontak mo na? Tanong ni Bart isang gabi na nakatambay na naman ito sa tapat ng bahay. Umiling si Cassandra. Hindi pa rin. 3 araw na ha. Nakakapagtaka naman na kahit yung driver hindi ka ihatid sundo. Yun nga rin ang iniisip ni Cassandra. Bakit bigla na lang itong walang paramdam? Kahit isang simpleng text ay wala na. Dati naman ay hindi nangyayari. Sa 5 buwan ng relasyon nila ay ngayon lang talaga ito nangyari. Hayaan mo na at baka talagang busy lang. Pampalubag loob sa sarili na wika ni Cassandra. Nag-aalala na talaga siya sa totoo lang. Ikaw, kamusta ka Bart? Umiling na naman ito at umisip. Okay na dude. Lokohin mo sarili mo. May problema kay ni Vincent no? Tanong ni Cassandra kay Bart. Tumingala ito sa langit na puno ng mga nakikislapang bituin bago patgak na tumawa. May isang action din si Gago. Sabi ni Bart. Tell me about it. Sagot naman ni Cass. Bigla na lang hindi nagparamdam at nawala na parang bula. Tapos ang tawagan ako. Tumikim muna ito bago nagpatuloy. Nakikipag-break. Hala! Gulat na sagot ni Cass. Mabilis niya itong niyakap. Sorry, kinulit pa kitang para magkwento. Sabay nga na hindi nagparamdam sina Vincent at Gabriel. Wala siyang balita kahit na mayor ito at lagi dapat na napag-uusapan ang mga ginagawa. Pero wala. A week has passed and she discovered that she's pregnant. But how can she tell it to him when he's nowhere to be found? Ayaw naman niyang gumawa na eksena sa munisipyo. Bumalik na si Vincent at ayaw rin nitong magsalita. 6 months later. Cassandra, dinalhan kita ng isaw at Betamax. Ani ni Bart pagpasok nito sa bahay. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Pinapahirapan ka pa rin ba ng mga kambal na 6 na buwan na yan sa tiyan mo? Agad siyang naiyak. Masyado siyang sensitive. Tapos may nababalitaan pa siyang sobrang dumurog sa puso niya. Kasal na siya. Ano? Naguguluhan na tanong ni Bart. Si Gabriel, ikinasal na siya. Nabasa ko sa social media. Kaya pala kahit anong tawag ko, wala. Naging katatawa na nga ako dahil nabuntis ako. Tapos pinagtaguan ng nakabuntis. And then this, how could he do this to me, Bart? Mas lalo lang ako mapapahiya at pagtatawanan. Hindi na niya napigilan ang mapahugulhol. Bart, wala naman akong ginagawang masama, diba? Bakit ganito? Shh. Huwag ka na umiyak. Niyakap siya ni Bart. Bart, help me. Gusto ko siya makausap. Hindi ako manggugulo, Bart. I just want to ask him. At gusto ko ipaalam na magkakaanak na kami. Ayaw ko matulad sa akin ang bata. Walang kinikilalang ama. Hindi kinikilalang anak. Ay, alright. Pagsuko ni Bart, may awa sa mga mata nito. Sasamahan kita. Sinamahan siya nito sa bahay ng mayor. Noong una ay hindi sila pinapapasok dahil wala raw doon si Gabriel. Pero kalaunan ay pinaunlakan din sila sa utos daw ng asawa nito. Oh, hey!
Salubong sa kanya ng babaeng kamukha niya. "How are you, my dear half-sister?" "Half-sister? Nasaan si Gabriel?" Nagtatakang bulong ni Cass. "Bakit? Ipapaako mo sa kanya yung nasa tiyan mo?" Umirap ito at umismid. "You know, ginagawa ka lang pampalipas oras ng asawa ko while waiting for me dahil nag-aaral pa ako sa ibang bansa. And I just graduated. And voila! His graduation gift for me is marriage." Kailangan ko makausap si Gabriel. "Bakit? Para maging kabit din like your mother?" Hindi nga kayo pinagmabutihan because pampalipas oras ka lang din. My gosh! Umalis ka na nga. You're ruining my mood. Nalilisik ang kanyang mga mata sa galit. "Hindi kabit ang nanay ko. Kami ang nauna." Whatever. Alis na." Muli itong umismid bago siya pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. "Magkamukha lang tayo, kaya ikaw ang napiling pampalipas oras dyan." Sa sobrang sakit ng mga nalaman niya, ay pinuntahan niya si Gabriel sa munisipyo, pero hinaharangan siya ng mga gwardya. "Anak, tigilan mo na ang kakahabol kay Gabriel. Baka kumapano ka lang. At ang mga bata. Tigilan mo na, Cassandra. Kung talagang mahalaga ka sa lalaking yun, hindi niya gagawin to." Galit na ang boses ng nanay niya. Parehas ang sila ng father-in-law niya. Mga manloloko. "Nay, gusto ko lang namang itanong sa kanya kung may nagawa ba akong kasalanan. At nagawa niya ito sa akin. Bakit mo ba kailangang alamin? Cassandra, kaya nating buhayin ng mga batang yan na wala ang tulong na manloloko mong mayor na yan. Sa stress, problema, pagod at hindi pagkain sa tamang oras, nalagay sa alanganin ang kambal." "Yan na nga bang sinasabi ko sa iyong bata ka?" Hiyaw ng nanay niya. Nangangalaiti ito sa galit. 7 buwan pa lang ang tiyan mo, Cassandra. Maaari ka mapahamak. Alam mo kung gaano kadelikado ang magluwalang kambal na premature. Nanatili siyang nakatulala sa puting kisame ng ospital na pinagdalhan sa kanya. Hindi umimik. "Ay, ewan ko ba naman sa yung bata ka?" Frustrated na ani nito. Tinalikuran siya. Sakto naman bumukas ang pinto na silid at pagpasok ni Vincent ay kasunod si Bart. Mabutit nandito ka, Vince. Kausapin mo yung kapatid mo." Hindi naman galit ang nanay niya kay Vincent kahit na anak ito ng gobernador at kaibigan ni Gabriel dahil ani nito ay wala namang alam ang lalaki. "Cassandra, wag nang pasaway." Marahang wika ni Vince. Lumapit sa tabi niya at hinahaplos ang kanyang tiyan. "Baka mapaano ang mga pamangkin ko." Nanatili siyang tulala. Hindi pinapansin ng dalawa. Wala siyang lakas. Tinatamad siya. Maging usisain nga kung bakit magkasama ang dalawa ay hindi niya maisatinig. Lumapit din si Bart sa kabilang tabi niya. "Ay, napakatigas kasi ng ulo mo, diba? Sabi ko, lagi mo kong tatawagan kapag may kailangan o gagawin ka. Nasa kabilang kalsada lang ako, Cassandra." Asik nito. She did not respond. Mabilis din naman siya na-discharge pero maraming paalala ang doktor. Ngunit ang mga sumunod na araw sa bahay ay hindi nakakatulong dahil lagi niyang naaalala si Gabriel. Hanggang sa makita niya ito sa balita sa TV. Nakangiti, masaya, kasama ang asawa. Napahagulhol siya habang ang mga mata ay nakapako sa telebisyon. Pero agad na napalitan ng panik ang iyak niya dahil sa biglaang pagsakit ng tiyan. Ma! Mama! She gave birth to the twins, premature, at 7 months.
2 years later, sinikap niyang palakihin ang kambal na siya lamang at ang ina. Katulong din niya si Bart dahil nawala na naman na parang bula si Vincent. Nag-resign siya sa pharmacy. Naghahanap na siya ng work from home job para sa sarili niyang oras at para matutukan niyang kambal na ngayon ay 2 taon na. Carl! Kurt! Tawag niya sa 2 bata. Nawala na naman ang mga ito sa carpet sa sala. Kahit na hindi pa naman gaanong nakakalakad ay talagang pinipilit ang 2 at kung saan-saan nakakarating. Carl! Kurt! Walang sumasagot. Napilitan tuloy siyang tumayo mula sa harap ng computer at sumilip sa labas. Ay, Diyos ko! Mama! Hiyaw niya sa inang nasa loob ng tindahan. Yung mga bata! Nasa labas na! Mukhang naninig din ni Bart na sakto ang papalabas ang gate ng bahay nito. Agad itong luminga at nakita ang 2 bata na magkahawak ang kamay. Nagtatawanan at paikot-ikot ang hakbang. Ay, Diyos ko kayong mga bata kayo! Nang makalabas ay pinanggigilan niya ang 2 na naghahalakhakan lang sa tuwa at sumisiksik sa mga binti ni Bart. Nadala tuloy siya sa tawa. Tawa pa ha? Bad yung ginawa niyo. Humikbi ang 2 at tumingala kay Bart, nagpapaawa. Kawawa naman ang 2 na yan. Pinagalitan ni Mama. Come here. Sabay na binuhat ni Bart ang 2. Pinagmasdan niya ang 3. Kung sana o kung naroon lang si Gabriel ay baka ganoon din sila kasaya o mas higit pa. Napansin ni Bart ang titig niya. Oh, ano yan? Ano? Pinapantasya mo na ako ang ama nitong mga chikiting? Hindi pwede. Mahinang natawa si Cassandra. Kadiri ka, sabi ni Bart. Napansin ni Cass na nakaporma ito, kaya nagtanong siya. Saan ang punta mo? Lumawak ang ngisi nito. May date ako, sagot ni Bart. Inismiran lamang niyang lalaki. Ako pa ang niloloko mo? Hindi naman kasi talaga ito nakikipag-date simula noong nakipaghiwalay si Vincent dito. Pero napanganga si Cassandra na makitang seryoso ang mukha ng kaibigan. Seryoso? Dahan-dahan at nakangisi itong tumango bago pinukpok ng halik ang 2 bata na pinaglalaruan na ang mga buhok nito. Lalaki? Humarap si Bart pero tumango rin. Malakas siyang napahalakhak. Ang saya ng puso niya para sa kaibigan. Lumipas pa ang mga araw. Cassandra, tumayo ka nga muna riyan sa tindahan. Ako'y naiihina. Utos ang nanay niya. Mabuti at tulog ang mga bata. Maaga silang nakatulog dahil sa pagod maghapon sa kakalaro sa kabilang bahay. 8:00 na. Bakit hindi pa isinasara? Bulong niya habang naglalakad patungo sa tindahan. Sayang ang benta, asik ng nanay niya. May handaan kasi sa kabilang kanto at ang tindahan nila ang pinakamalapit. Wala siyang nagawa kundi ang umupo sa loob. Wala namang nabibili kundi ang mga batang pailan-ilan bumibili lang ng 5 pisong candy. 10:00 na magpasyang isara na ang tindahan dahil nakakaramdam na rin siya ng antok. Ma! Magsasara na ako. Hiyaw niya sa ina na nasa loob ng bahay. Paniguradong nanonood ito ng teleserye. Inaayos nga ang mga paninda bago lumabas sa harap ng tindahan para ibaba ang pansara. Pero hindi pa man niya tuluyang naisasara ay pumarada sa tapat ng kulay royal blue na Land Rover Defender na kilalang kilala niya kung kanino. At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!